Ika-33 Kabanata. Natupad ang mga hula tungkol kay Jesus. Ngayon tingnan natin si Jesus. Dapat mong malaman sa puntong ito na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ay bumaba mula sa langit upang mamatay para sa iyong mga kasalanan, na siya ay kasalukuyang naghahari sa langit, at na siya ay ipinangako na babalik sa lupa pagkatapos ng kapighatian. Tingnan natin ang ilang hula sa Biblia tungkol kay Jesus at ihambing ang mga ito sa aktwal na nangyari. 33.1 Mga propesiya tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Ang mga Hudyo ay itinuro sa banal na kasulatan na ang isang tagapagligtas ay darating upang iligtas sila. Inaasahan nila ang Mesiyas na ito dahil binigyan sila ng maraming detalye tungkol sa kung ano ang hahanapin, kasama na ang mga detalye tungkol sa kanyang kapanganakan. Marami ang inihula tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Titingnan natin ang 5 sa mga detalyeng iyon na hinulaan libu-libong taon na ang nakalilipas. 33.1 Si Jesus ay ipanganganak sa Bethlehem. Ang una sa mga propesiyang iyon na susuriin natin ay ang pagsilang ni Jesus sa Bethlehem. Propesiya. Ang propesiya na ito ay isinulat ni Mikas noong ika-8 siglo bago si Kristo. Si Jesus ay ipinanganak noong mga 4 na bago si Kristo. Alam natin ito dahil si Herodes na dakila ang pinuno noong isilang si Jesus. At alam din natin na namatay si Herodes di nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus. Namatay si Herodes noong 4 na bago si Kristo. Ang detalyang ito tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay hinulaang 700 taon bago isinilang si Jesus. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagaman ikaw ay maliit sa gitna ng mga libo-libo ng Juda, gayunmay mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magiging tagapamahala sa Israel, na ang mga paglabas ay mula ng una, mula sa walang hanggan. Mikas 5, 2 New King James Version. Sinasabi ng propesiya na ito na ang magiging pinuno ng Israel ay magmumula sa Bethlehem. Sinasabi rin nito sa atin na ang pinagmulan ng taong ito ay mula pa noong unang panahon, mula sa kawalang hanggan kahit na. Katuparan. Ang ulat na ito ng kapanganakan ni Jesus ay isinulat ni Mateo. Isa siya sa mga disipulo ni Jesus. Malamang na narinig niya mismo ito mula sa ina ni Jesus, si Maria, na siyempre ay naroroon sa kapanganakan ni Jesus. Itinala ito ni Mateo noong mula sa pagsilang ni Kristo 50. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ni Haring Herodes, narito, ang mga pantas na tao mula sa silanganan ay nagsiparoon sa Jerusalem, na nangagsasabi, "Saan nandoon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya." Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabagabag at ang buong Jerusalem nakasama niya. Tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng mga tao at tinanong niya sila kung saan ipanganganak ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, "Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ito ay nasusulat sa pamamagitan ng propeta, ikaw Bethlehem, lupain ng Juda, ay hindi sa anumang paraan ay pinakamaliit sa mga prinsipe ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang gobernador na magpapastol sa aking bayan, ang Israel." Mateo 2, 1-6. Ang mga saserdote at mga guro noong panahon ng kapanganakan ni Jesus ay naniniwala sa katumpakan ng makahulang kasulatang ito. Nang dumating sa Jerusalem ang matatalinong astronomo mula sa silangan at tinanong si Haring Herodes, ang pinuno ng Israel, kung saan ipinanganak ang Mesiyas, sinipi ng mga iskolar ni Herodes ang hula ni Mikas sa kanya. Inutusan ni Herodes ang mga pantas na pumunta sa Bethlehem. Sa katunayan,
Lubos na naniwala si Herodes sa katumpakan ng kasulatang ito, anupat ipinag-utos niyang patayin sa Bethlehem ang lahat ng batang lalaki na may edad na 2 taong gulang pababa. Ayaw niyang hamunin ng Mesiyas na ito na ipinanganak ang kanyang pamamahala sa Israel. At nang sila'y makaalis na, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka sa Ehipto at manatili doon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata para sirain siya." Bumangon siya at dinala ang bata at ang kanyang ina sa gabi at umalis sa Ehipto. Nang magkagayoy si Herodes, nang makitang siya'y nililibak ng mga pantas, ay nagalit na mainam at nagsugo at pinatay ang lahat ng mga batang lalaki na nasa Bethlehem at sa buong palibot-libot na kanayunan mula sa 2 taong gulang pababa, ayon sa eksaktong oras na natutunan niya mula sa mga pantas. Mateo 2:13-14-16. Kapansin-pansin na si Jesus ay talagang ipinanganak sa Bethlehem. Dapat ay ipinanganak siya sa Nazareth. Si Maria at Jose, ang kanyang mga magulang, ay nanirahan sa Nazareth. Bago isinilang si Jesus, hiniling ni Caesar Augustus, ang emperador ng Roma, na itala ang lahat. Ang Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romano sa panahong ito. Kaya, ang bawat lalaki ay kailangang bumalik sa sariling bayan ng kanyang pamilya upang mabilang sa pagpapatala na ito. Kaya, nalaman natin na nagpunta sina Jose at Maria sa Bethlehem. Itinala ni Lucas ang salaysay nito noong mula sa pagsilang ni Kristo 60. Si Lucas ay isang tagasunod ni Jesus at malamang na narinig ito mismo mula sa ina ni Jesus, si Maria. Nang mga araw na iyon, lumabas ang isang utos mula kay Cesar Augusto na dapat itala ang buong daigdig. Ito ang unang pagpapatala na ginawa noong si Quirinius ay gobernador ng Syria. Lahat ay nagsiparoon upang magpatala bawat isa sa kaniyang sariling lungsod. Umakyat din si Jose mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazareth, sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa bahay at angkan ni David, upang itala ang kanyang sarili kay Maria, na ipinangako na ikakasal sa kanya bilang asawa, na nagdadalang tao. Lucas 2:1-5. Mayroong ilang debate tungkol sa pagpapatala na ito na naitala ni Lucas. Iniisip ng ilang iskolar na tumutukoy ito sa isang census, ngunit ang mga arkeologo ay hindi nakahanap ng mga makasaysayang talaan ng isang census ni Caesar Augustus, partikular sa panahong ito. Gayunpaman, hindi sinabi ni Lucas na ito ay isang census. Enrollment daw yun. Ang pagpapatala ay maaaring tumukoy sa isang panunumpa na hiniling ni Caesar Augustus na ipangako ng mga tao sa kanya sa panahong ito. Ito ay sinadya upang ipakita ang pag-aproba ng kanyang 25 taon sa kapangyarihan at ang kanyang bagong titulo, Pater Patriae, na ipinagkaloob sa kanya ng Romanong Senado. Isinulat ng mananalaysay na si Josephus ang tungkol sa sumpa na ito na kailangan nilang gawin. Narito ang bahagi ng kanyang sinabi, "Nang ang buong bansang Hudyo ay sumumpa na maging tapat kay Cesar, at sa kapakanan ng hari ang mga lalaking ito, sa bilang na higit sa 6,000 ay tumanggi na manumpa. Alam mo na may isang tao lamang na maaaring matupad ang makahulang kasulatang iyon dahil dapat na sila ay palaging umiiral. Ito ay si Jesus." Narito ang isang kasulatan kung saan ipinaliwanag ni Juan na si Jesus ay umiral sa pasimula kasama ng Diyos. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Yaong mula sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming nakita at nahawakan ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, at aming nakita,
at magpatotoo at ipahayag sa iyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa atin. Ang aming nakita at narinig ay aming inihahayag sa inyo upang kayo rin ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak, si Hesukristo. Unang Juan 1:1-3. 33.1.2 Si Jesus ay ipanganganak sa isang birhen at tatawaging Immanuel. Tingnan natin ang susunod na dalawang propesiya ng magkasama. Inihula ng Biblia na si Jesus ay ipanganganak sa isang birhen at tatawaging Immanuel. Propesiya. Ang mga propesiyang ito ay isinulat ni Isaias noong 8 siglo bago si Kristo. Ito ay mga 700 taon bago isinilang si Jesus. Dito sinabi sa atin ni Isaias na isang birhen ang manganganak ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel. Nakatutuwang pansinin na ang kapanganakan na ito ay isang tanda mula sa Panginoon Diyos. Iyon ay dapat na halata sa iyo dahil alam nating lahat na ang mga birhen ay hindi maaaring mabuntis. Ang isang birhen na nanganganak ay hindi isang bagay na mangyayari kung hindi ito ginagawa ng Diyos. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng isang tanda. Narito, ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. Isaias 7:14. Katuparan. Sina Mateo at Lucas ay parehong nagsasabi sa atin tungkol sa birhen na kapanganakan ni Jesus. Tandaan na ang dalawang lalaking iyon ay mga tagasunod ni Jesus at malamang na narinig ito mismo mula sa ina ni Jesus, si Maria. Sinasabi nila sa amin kung ano ang nangyari mula sa pananaw ng parehong mga magulang. Ibinigay ni Lucas ang pagsasalaysay ng pananaw ni Maria habang sinasabi sa atin ni Mateo kung ano ang nangyari mula sa pananaw ni Jose. Ang anghel na si Gabriel ay isinugo mula sa Diyos sa isang lungsod ng Galilea na pinangalanang Nazaret, sa isang birheng ipinangako na ikakasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, sa angkan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok, ang anghel ay nagsabi sa kanya, "Magalak ka, ikaw na lubhang nilingap. Kasama mo ang Panginoon, pinagpala ka sa mga kababaihan." Ngunit nang makita niya siya ay lubhang nabagabag sa sinabi at pinag-isipan kung anong uri ito ng pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman. Walang katapusan ang kanyang kaharian." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari, gayong ako ay isang birhen?" Sinagot siya ng anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na ipinanganak mula sa iyo ay tatawaging anak ng Diyos." Lucas 1:26-35. Si Jose, na kaniyang asawa, palibhasay isang lalaking matuwid at ayaw siyang gawing halimbawa sa madla, ay naglalayong ihiwalay siya ng lihim. Datapuwat ng kaniyang iniisip ang mga bagay na ito, narito, napakita sa kaniya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip na nagsasabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin sa iyong sarili si Maria na iyong asawa dahil sa ipinaglihi sa siya ay sa banal na espiritu. Siya ay manganganak ng isang lalaki. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan."
Ngayon ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Narito, ang birhen ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel, na kung ipakahulugan, ang Diyos ay kasama natin." Mateo 1:19-23. Nakita natin ang anghel na si Gabriel na nagpakita kina Maria at Jose, na naghahatid ng mensahe mula sa Diyos tungkol sa pagsilang ni Jesus. Nang si Maria ay nabuntis ng banal na Espiritu ng Diyos, sina Jose at Maria ay kasal. Naiisip mo ba kung ano ang maaaring naisip ni Jose nang sabihin sa kanya ni Maria na siya ay buntis? Sigurado akong hindi siya naniniwala na ipinagbubuntis siya ng Diyos. Malamang naisip niya na nakitulog siya sa ibang lalaki. Iyan sana ay minamalas bilang pangangalunya na maaaring parusahan ng kamatayan. Marahil ay inisip niya na si Maria ang gumawa ng kwentong ito para hindi siya mabato hanggang mamatay para sa kanyang kasalanan. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit unang sinabi ni Gabriel kay Joseph na huwag matakot na kunin si Maria bilang kanyang asawa, at pagkatapos ay nakumpirma na ang bata ay ipinaglihi sa banal na espiritu. Maraming pagkakataon sa Biblia kung saan tinukoy ng mga tao si Jesus bilang anak ng Diyos. Ang unang kasulatan na ito ay isang demonyo na kumikilala sa kanya. Hindi niya pinahintulutan silang magsalita, ay tumutukoy sa hindi pagpapahintulot ni Jesus na magsalita ang mga demonyo. Nagsilabas din ang mga demonyo sa marami na sumisigaw at nagsasabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos." Sa pagsaway sa kanila, hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nilang siya ang Kristo. Lucas 4:41. Dito nakilala ng isang Romanong senturyon na nakasaksi sa pagpapako kay Jesus sa krus kung sino si Jesus. Ngayon ang senturyon at ang mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus, nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ay natakot na nagsasabi, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." Mateo 27:54. Nakilala ni Apostol Pablo na kilala bilang Saul noong panahong iyon si Jesus habang inuusig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Alam niyang si Jesus ay anak din ng Diyos. Ngunit si Saulo ay humihinga pa rin ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. Habang siya ay naglalakbay, siya ay malapit na sa Damascus at biglang may isang liwanag mula sa langit na sumikat sa paligid niya. Nahulog siya sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" Sinabi ng Panginoon, "Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit bumangon ka at pumasok sa lungsod, pagkatapos ay sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Umalis si Ananias at pumasok sa bahay. Pagpapatong ng kaniyang mga kamay sa kaniya ay sinabi niya, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon na napakita sa iyo sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang ikaw ay matanggap ang iyong paningin at mapuspos ng Espiritu Santo." Kaagad na nahulog mula sa kanyang mga mata ang parang kaliskis at natanggap niya ang kanyang paningin. Siya ay bumangon at nabautismuhan. At pagdakay sa mga sinagoga ay ipinahayag niya ang Kristo na siya ang anak ng Diyos. Gawa siyam, 1:3-6, 17-18, 20. Sa salaysay ni Mateo sa itaas, malinaw na nakikita natin na sinabi kay Joseph na ang sanggol ay tatawaging Emmanuel. Sinipi pa nga ng anghel ang hula ni Isaias sa kanya. Maaari mong isaalang-alang ang Emmanuel bilang isang pang-uri para kay Jesus. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. 33.1.3. Si Jesus ay magiging inapo ni Haring David.
Ang ikaapat na propesiya na titingnan natin ay ang hula na ang Mesiyas, si Jesus, ay magiging direktang inapo ni Haring David. Propesiya. Ang propesiya na ito ay isinulat ni Jeremias mga 600 bago si Kristo o 600 taon bago isinilang si Jesus. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng isang matuwid na sanga, at siya'y maghahari bilang hari at gagawa ng may katalinuhan at magsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa lupain. Sa kaniyang mga araw ay maliligtas ang Juda at ang Israel ay tatahang tiwasay. Ito ang kaniyang pangalan na itatawag sa kaniya, Panginoon na ating katuwiran. Jeremias 23:5-6. Sa kasulatang ito, ang sangay ay tumutukoy sa mga supling, mga anak. Kaya't si David ay magkakaroon ng isang anak na tatawaging Yahweh na ating katuwiran. Ibig sabihin, ang kanyang anak ay magbibigay ng paraan para sa katuwiran. Katuparan. Ang parehong Lucas at Mateo ay nagbibigay ng isang detalyadong talaangkanan ni Jesus. Tandaan na pareho silang mga alagad ni Jesus at malamang na may mismong ulat tungkol dito mula sa ina ni Jesus, si Maria. Ibinigay ni Mateo ang talaangkanan ng legal na ama ni Jesus na si Joseph. Isinama ko ang isang bahagi ng listahang iyon simula kay David. Si Jose ay inapo ng anak ni Haring David na si Solomon. Ang aklat ng talaan ng lahi ni Hesukristo na anak ni David na anak ni Abraham. Si Jesse ang naging ama ni Haring David. Si David ang naging ama ni Solomon. Si Solomon ang naging ama ni Rehoboam. Si Jacob ay naging ama ni Jose, ang asawa ni Maria, na kung saan ipinanganak si Jesus na tinatawag na Kristo. Mateo 1:1-6-16. Itinala ni Lucas ang talaangkanan ng ina ni Jesus na si Maria. Alam namin na ito ay isang sanggunian kay Maria dahil ang pangalan ng kanyang ama ay Heli. Si Maria ay inapo ng anak ni Haring David na si Nathan. Si Jesus mismo, nang magsimula siyang magturo, ay mga 30 taong gulang na anak, gaya ng inaakala ni Jose na anak ni Heli. Si Matatha na anak ni Nathan na anak ni David na anak ni Jesse. Lucas 3:23-31-32. Kapansin-pansin na pareho sina Maria at Joseph ay maaaring masubaybayan pabalik kay Haring David. Hindi nais ng Diyos na magkaroon ng anumang pagdududa tungkol sa angkan ni Jesus na nasa linya ni Haring David. Sinabi rin ng hula na ang mga supling ni David ay maglalaan ng daan para sa ating katuwiran. Alam mo na iyon mismo ang ginawa ni Jesus sa lupa. Si Jesus lamang ang matuwid at binibigyan niya tayo ng kaloob ng katuwiran kapag tayo ay nananampalataya sa Kanya. Mga anak ko, isinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo upang hindi kayo magkasala. Kung ang sino man ay magkasala, mayroon tayong tagapayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid, at siya ang nagbabayad salang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong mundo. Unang Juan 2:1-2. Dahil sa kasalanan ng isang taong ito, si Adan, ang kamatayan ay naghari sa marami. Ngunit higit na dakila ang kahangahangang biyaya ng Diyos at ang kanyang kaloob na katuwiran, sapagkat lahat ng tatanggap nito ay mabubuhay sa tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng isang taong ito, si Hesukristo. Roma 5:17 bagong buhay na salin. 33.1.4 Si Jesus ay lalabas sa Ehipto. Ang huling banal na kasulatan na titingnan natin tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay ang hula na si Jesus ay lalabas sa Ehipto bilang isang bata. Dahil alam nating ipinanganak siya sa Bethlehem, malamang na may nangyari na nagpadala kay Jesus at sa kanyang mga magulang sa Ehipto.
Propesiya. Ang propesiya na ito ay isinulat ni Oseas mga 750 bago si Kristo o 750 taon bago isinilang si Jesus. Ang Diyos ang nagsasalita sa propesiya na ito at sinabi niyang tatawagin niya ang kanyang anak mula sa Ehipto. Alam natin na ang anak ng Diyos ay tumutukoy kay Jesus. Nangangahulugan ito na sa isang punto ay maninirahan si Jesus sa Ehipto. Nang ang Israel ay bata pa, kung magkagayoy minahal ko siya at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Oseas 11:1, Katuparan. Si Mateo, ang disipulo ni Jesus, ay patuloy na nagbibigay ng ulat ng nangyari pagkatapos ng kapanganakan ni Jesus. Umalis ang mga pantas mula sa silangan na bumisita kina Maria at Jose pagkatapos ipanganak si Jesus. Pagkatapos ay sinabihan si Jose ng isang anghel na tumakas patungong Ehipto dahil nagbabalak si Herodes na patayin si Jesus. At nang sila'y makaalis na, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina, at tumakas ka sa Ehipto, at manatili doon hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata para sirain siya." Siya'y bumangon at dinala ang bata at ang kaniyang ina sa gabi at umalis sa Ehipto at nanatili doon hanggang sa kamatayan ni Herodes, upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak." Mateo 2:13-15. Tandaan, nakita natin kanina nang tingnan natin ang propesiya tungkol sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem, na ang matatalinong astronomo mula sa silangan ay lumapit kay Haring Herodes at nagtanong kung saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Binibigkas ng mga propeta ni Herodes ang mga banal na kasulatan tungkol sa pagsilang ni Jesus sa Bethlehem. Galit na galit si Herodes dahil siya ang hari ng mga Hudyo at nangangahulugan ito na hahamon ang kanyang kaharian. Kaya't iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki na 2 taong gulang pababa sa Bethlehem. Kaya naman, binalaan ng anghel si Jose at kinailangan nilang tumakas patungong Ehipto. Nakita natin sina Jose at Maria na nakatakas sa Ehipto. Sa ulat na ito ni Mateo, nalaman natin kung ano ang nagpabalik sa kanila sa Israel. Muli, nagpakita ang isang anghel kay Jose at sinabi sa kanya na si Haring Herodes ay patay na at ligtas nang bumalik, kaya ginawa nila. Sinasabi sa atin ng mga makasaysayang talaan na si Haring Herodes ay namatay noong 4 na bago si Kristo. Maaari nating isipin na nangyari ito sa ilang sandali pagkatapos. Datapuwat nang si Herodes ay namatay, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, "Bumangon ka at dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel dahil sa mga nagsisihanap ng buhay ng bata ay patay na." Siya'y bumangon at dinala ang bata at ang kaniyang ina at naparoon sa lupain ng Israel. Mateo 2:19-21. Tiningnan lang natin ang 5 propesiya tungkol sa kapanganakan ni Hesukristo. Ang lahat ng ito ay nangyari tulad ng hinulaang daan-daang taon bago isinilang si Jesus. Ano ang posibilidad ng isang tao na mahulaan ng maaga kung saan ka ipanganganak? Mayroong daan-daang libong lungsod sa planeta. Alam namin na ang isang tao ay maaaring gumawa ng isang malamang na hindi magandang hula at makuha ito ng tama. Ngayon, paano naman kung hinulaan nila kung saan ka ipanganganak? Paano ka ipanganganak? Ang pamilyang isisilang sa iyo, kung ano ang itatawag sa iyo at mga pambihirang pangyayari na mangyayari sa oras ng iyong kapanganakan. Iyon ay magiging isang bagay, hindi ba? At kung ito ay nangyari ng eksakto tulad ng sinabi ng taong iyon, ano ang iisipin mo sa taong iyon? Maniniwala ka na ang taong iyon
ay isang propeta. Maniniwala ka sa mga bagay na sinabi nila sa iyo dahil naging tumpak ang mga ito sa nakaraan. Mananatili ka sa bawat salitang sasabihin nila. Malamang na gusto mo rin silang sambahin. Ito ang nangyari tungkol kay Jesus. Ang mga taong naghula sa kaniyang kapanganakan, kaniyang buhay, kaniyang kamatayan at kaniyang pagkabuhay muli ay ang Diyos ang kanilang pinagmumulan ng impormasyon. Ang lahat ng kasulatan ay hininga ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat, ang simula at ang wakas. Ginawa ng Diyos ang mga detalyadong hulang iyon tungkol kay Jesus, at lahat sila ay nabuksan tulad ng sinabi niya. Nakuha na ba ng Diyos ang iyong tiwala? Sana meron siya. Deserve niya ito. Umaasa din ako na ang pananabik na basahin ang bawat salita na isinulat ng Diyos sa iyo ay nag-aalab sa loob mo. Tingnan natin kung ano pa ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus. 33.2 Mga hula tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus. Sa seksyong ito, titingnan natin ang 4 na hula na ginawa tungkol sa mga bagay na gagawin ng Mesiyas, si Jesus, at ilang mga pangyayari na magaganap sa panahon ng kaniyang buhay. 33.2.1 Si Jesus ay magiging propeta. Ang unang propesiya na isasaalang-alang natin ay na si Jesus ay magiging isang propeta ng Diyos at na siya ay makakagawa ng maraming mga himala. Propesiya. Ang propesiya na ito ay naitala ni Moises noong ika-15 siglo bago si Kristo o 1500 taon bago isinilang si Jesus. Si Moises ang nagsasalita at nagsasabing ang propeta ay magiging katulad niya. Kaya ano si Moses? Nakipag-usap si Moses sa Diyos. Alam din natin na pinangunahan ni Moises ang kanyang mga tao mula sa pagkabihag. Nakagawa siya ng mga himala tulad ng mga salot at paghihiwalay ng dagat na pula. Tinuruan din ni Moises ang kanyang mga tao tungkol sa Diyos. Kaya ito ang ilang mga bagay na inaasahan nating gagawin ng propetang ito na sinasabi niya. Si Yahweh na iyong Diyos ay magpapabangon para sa iyo ng isang propeta mula sa iyo, sa iyong mga kapatid na gaya ko. Pakinggan mo siya. Deuteronomio 18:15. Isinulat ni Isaias ang 2 propesiya na ito noong ika-8 siglo bago si Kristo. Sinasabi niya sa atin na ang Diyos mismo ay darating at gagawa ng mga himala tulad ng pagbibigay ng paningin sa bulag, pandinig sa bingi, paglalakad sa pilay, at boses sa pipi. Narito, ang iyong Diyos ay darating na may paghihiganti, ang kagantihan ng Diyos. Darating siya at ililigtas ka. Kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy lulundag ang pilay na parang usa at aawit ang dila ng pipi. Isayas 35:4-6. Bilang karagdagan, sinabi sa atin ni Isayas na ang Mesiyas ay mangangaral ng mabuting balita na magpapalaya sa mga bihag. Magkakaroon siya ng kakayahang palayain ang mga nakagapos. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay nasa akin, sapagkat pinahiran ako ni Yahweh upang ipangaral ang mabuting balita sa mga mapagpakumbaba. Sinugo niya ako upang balutin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at pagpapalaya sa mga nakagapos, upang ipahayag ang taon ng paglingap ni Yahweh at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos. Isayas 61:1-2. Katuparan. Kung hindi mo pa nababasa ang mga aklat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan, gawin mo iyan. Ang 4 na aklat ng Ebanghelyo na iyon ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay nagbibigay ng pagtutuos ng mga nakasaksi sa sinabi at ginawa ni Jesus. Kapag nagawa mo na, magiging napakalinaw sa iyo na si Jesus nga ang propetang ito na binanggit ni Moises at Isaias. Gustong-gusto ko ang kasulatang ito na isinulat ni Juan.
isa sa mga disipulo ni Jesus. Si Juan ay sumunod kay Jesus sa loob ng ilang taon at naging saksi sa lahat ng ginawa ni Jesus. Marami ring iba pang mga bagay na ginawa ni Jesus na kung isusulat ang lahat, inaakala ko na maging ang sanglibutan ay walang puwang para sa mga aklat na isusulat. Juan 21:25. Ang buong mundo ay hindi maaaring maglaman ng lahat ng mga aklat na maaaring isulat tungkol kay Jesus at sa mga bagay na ginawa niya. Pag-isipan mo lang iyon ng 1 minuto at subukang unawain ito. Isang bagay na hindi kayang taglayin ng mundo ang nagpapaisip sa akin ng infinity. May isa lamang na walang hanggan at iyon ay ang Diyos. Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang pangunawa ay walang hanggan. Awit 147:5. Maaari bang itago ng sino man ang kanyang sarili sa mga lihim na lugar upang hindi ko siya makita? Sabi ni Yahweh, hindi ko ba napupuno ang langit at lupa? Sabi ni Yahweh. Jeremias 23:24. Tingnan natin ang ilang salaysay sa Biblia tungkol sa pagtupad ni Jesus sa propesiyang ito tungkol sa pagiging propeta ng Diyos at paggawa ng mga himala. Ang mga salaysay na ito ay isinulat ng mga disipulo ni Jesus, sina Mateo at Juan. Parehong nakasaksi sa kanilang isinulat. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem ilang sandali, bago siya arestuhin at ipako sa krus, nalaman natin na maraming tao ang nagtipon at tinukoy siya bilang isang propeta. Ito ang mga taong nakasaksi sa mga bagay na sinabi at ginawa ni Jesus. Habang papalapit si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem, dumating sila sa bayan ng Betfage sa bundok ng mga Olibo. Karamihan sa karamihan ay naglatag ng kanilang mga damit sa daan sa unahan niya, at ang iba ay pumutol ng mga sanga ng mga puno at inilatag ang mga ito sa daan. Si Jesus ay nasa gitna ng prosesyon at ang mga tao sa paligid niya ay sumisigaw. Purihin ang Diyos para sa anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos sa pinakamataas na langit. Ang buong lungsod ng Jerusalem ay nagkakagulo sa pagpasok niya. Sino ito? Tanong nila. At sumagot ang mga karamihan. Ito'y si Jesus, ang propeta mula sa Nazaret ng Galilea. Mateo 21:1-8-11 New Living Translation. Sa ulat na ito, makikita natin ang mga Pariseo, mga leader ng relihiyong Judyo, na nagtatanong sa isang lalaking dating bulag kung paano niya natanggap ang kaniyang paningin. Ang lalaking bulag ay nagkaroon ng banal na pakikipagtagpo kay Jesus kung saan siya ay gumaling. Muli ngang tinanong siya ng mga Fariseo kung paano niya natanggap ang kaniyang paningin. Sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata, naghugas ako at nakita ko. Muli nilang tinanong ang lalaking bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya sapagkat pinadilat niya ang iyong mga mata? Sinabi niya, siya ay isang propeta. Juan 15:17. Hinangad din ng mga Pariseo na patayin si Jesus, ngunit natakot sila sa pag-aalsa ng mga tao dahil itinuturing ng mga tao na si Jesus ay isang propeta. Nang pinagsisikapan nilang hulihin siya, natakot sila sa karamihan sapagkat itinuring nilang siya'y isang propeta. Mateo 21:46. Dito, sinabi sa atin ni Lucas ang tungkol sa isang bagay na talagang hindi kapani-paniwalang nangyari. Nakatagpo ni Jesus ang isang balo na nawalan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Bitbit ng mga lalaki ang kabaong ng kanyang anak nang lumapit si Jesus. Sa mga talatang ito, ang Panginoon ay si Jesus. Dahil si Jesus ay nahabag sa kanya, binuhay niya ang kanyang anak mula sa mga patay. At nang siya'y malapit na sa pintuang bayan ng bayan, narito, ang isang patay ay inilabas, ang bugtong na anak ng kanyang ina, at siya'y isang balo. Maraming tao ng lungsod ang kasama niya.
Nang makita siya ng Panginoon, nahabag siya sa kanya at sinabi sa kanya, "Huwag kang umiyak." Lumapit siya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may dala. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Naupo ang patay at nagsimulang magsalita, at ibinigay niya ito sa kanyang ina. Tinakot ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Isang dakilang propeta ang lumitaw sa gitna natin." At dinalaw ng Diyos ang kanyang mga tao. Lucas 7:12-16. Ano ang naging reaksyon ng mga tao nang makitang muli ang isang taong binuhay? Nabalot sila ng takot. Alam nilang nasaksihan lang nila ang pinakahindi kapani-paniwalang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan, at alam nila ito. Nakilala nila na ang Diyos mismo ay kasama nila. Ikinuwento ni Mateo ang isang kawili-wiling pag-uusap ni Juan Bautista na nasa bilangguan noon at ni Jesus. Isinugo ni Juan ang dalawa sa kanyang mga disipulo upang tanungin si Jesus kung siya ang Mesiyas. Nagdududa siya dahil sa sarili niyang kalagayan. Tingnan ang sinabi sa kanila ni Jesus. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagsugo siya ng dalawa sa kaniyang mga alagad. At sa kaniya'y sinabi, "Ikaw baga ang paririto o maghihintay pa ba kami ng iba?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Humayo kayo at sabihin kay Juan ang mga bagay na inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga ketongin ay nilinis, ang mga bingi ay nakarinig, ang mga patay ay ibinabangon, at ang mga dukha ay ipinangangaral sa kanila ang mabuting balita." Mateo 11:2-5. Isinalaysay ni Jesus ang mga kahangahangang himalang ginagawa niya bilang patunay na siya ang Mesiyas. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nakasalubong niya ang mag-asawang kanyang mga tagasunod na naglalakad sa daan, at ito rin ang sinabi nila, ang propetang gumawa ng makapangyarihang mga himala at nagturo tungkol sa Diyos. Nang araw ding iyon, dalawa sa mga tagasunod ni Jesus ang naglalakad patungo sa nayon ng Emmaus, 7 milya mula sa Jerusalem. Habang naglalakad sila, ay nag-uusap sila tungkol sa lahat ng nangyari. Habang pinag-uusapan nila at pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus mismo ay biglang dumating at nagsimulang lumakad na kasama nila. Ngunit pinigilan sila ng Diyos na makilala siya. Tinanong niya sila, "Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo?" Ilang sandali silang tumigil. May lungkot na nakasulat sa kanilang mga mukha. At ang isa sa kanila, si Cleopas, ay sumagot, "Ikaw lamang ang tanging tao sa Jerusalem na hindi nakarinig tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyari doon nitong mga huling araw." "Anong mga bagay?" tanong ni Jesus. Ang mga bagay na nangyari kay Jesus, ang lalaking taga Nazaret, ang sabi nila. Siya ay isang propeta na gumawa ng makapangyarihang mga himala, at siya ay isang makapangyarihang guro sa mata ng Diyos at ng lahat ng tao. Ngunit ibinigay siya ng ating mga pinunong pari at iba pang mga pinuno ng relihiyon upang hatulan ng kamatayan, at ipinako nila siya sa krus. Lucas 24:13-20 New Living Translation. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga ketongin ay gumaling, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay nabuhay na mag-uli, at ang mabuting balita ay ipinangangaral. Wow! Iyon mismo ang ipinropesiya ni Isaias na magagawa ng Mesiyas. Nang makita ito ni Pedro, tumugon siya sa mga tao, "Kaya't mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang ang inyong mga kasalanan ay mapawi, upang dumating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon,
at upang maisugo niya si Kristo Jesus, na itinalaga ng una para sa inyo, na siyang dapat tanggapin ng langit hanggang sa ang mga panahon ng pagsasauli ng lahat ng mga bagay, na sinalita ng Diyos noong unang panahon sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Sapagkat katotohanang sinabi ni Moises sa mga ninuno, ang Panginoong Diyos ay magbangon sa inyo ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, na gaya ko. Pakinggan mo siya sa lahat ng bagay na sasabihin niya sa iyo. Ito ay mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang iyon ay lubos na lilipulin mula sa gitna ng mga tao. Oo, at ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at yaong mga sumunod pagkatapos, lahat ng nangagsalita ay kanilang isinaysay din ang mga araw na ito. Ang Diyos, nang ibangon ang kanyang lingkod na si Jesus, ay sinugo muna siya sa inyo upang pagpalain kayo sa pagtalikod sa bawat isa sa inyo sa inyong kasamaan. Gawa 3, 12, 19 hanggang 24-26. Si Jesus ay tiyak na ang propetang si Moises na inihula. Pinatunayan lang ito ni Pedro para sa atin sa mga talata sa itaas. 33.2.2 Si Jesus ay tutukso at hindi magkasala. Ang sumunod na dalawang propesiya ay patungkol kay Jesus na tinutukso at hindi nagkakasala. Dahil si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao, siya ay tinukso ni Satanas, tulad natin. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan natin at ni Jesus ay hindi kailanman nagkasala si Jesus. Lahat tayo ay makasalanan. Si Jesus ay namuhay ng isang perpektong buhay. Ang kanyang perpektong buhay ay inihula ng patiuna. Ito ay isa pang katangian na maaari nating hanapin upang matulungan tayong makilala ang tagapagligtas. Propesiya. Narito ang isa pang propesiya na naitala ni Isaias noong 8 siglo bago si Kristo. Nalaman natin na ang Mesiyas ay hindi gagawa ng anumang karahasan o gagawa ng anumang panlilinlang. Sa madaling salita, siya ay nagsasalita lamang ng katotohanan at nagpapakita lamang ng katuwiran. Ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng masama at kasama ng isang mayaman sa kaniyang kamatayan, bagaman siya'y hindi gumawa ng karahasan o walang pagdaraya man sa kaniyang bibig. Isaias 53:9. Ang hulang ito ay malamang na isinulat ni David noong 10 siglo bago si Kristo. Ito ay isang kasulatan tungkol sa Mesiyas. Sinasabi nito na walang masamang mangyayari sa kanya na nangangahulugan na ang kanyang kaluluwa ay protektado at anumang nangyari sa kanya na tila masama ay talagang para sa kabutihan. Sinasabi rin nito na walang salot na lalapit sa iyong tirahan na nangangahulugan na hindi siya magkakaroon ng anumang karamdaman o sakit. Nakikita natin na poprotektahan ng Diyos ang taong ito dahil babantayan siya ng mga anghel sa lahat ng paraan. Sapagkat iyong ginawa ang Panginoon na iyong kanlungan at ang kataas-taasan ay iyong tahanang dako. Walang kasamaang mangyayari sa iyo o anumang salot man ay lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat ilalagay niya ang kaniyang mga anghel sa pamamahala sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Itataas ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi mo iuntog ang iyong paa sa isang bato. Awit 91, 9-12. Katuparan. Muli, nalaman natin ang nangyari kina Mateo at Lucas. Sinasabi sa atin ni Mateo ang isang pagtatagpo ni Jesus at ni Satanas mismo. Si Jesus ay nagugutom dahil siya ay nag-aayuno. Tinukso ni Satanas si Jesus na ihayag kung sino siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga bato na maging tinapay. Pagkatapos ay tinukso ni Satanas si Jesus upang subukin kung talagang poprotektahan siya ng mga anghel.
Ang huling tuksong inilarawan dito ay tinutukso ni Satanas si Jesus na sambahin siya. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Nang siya ay makapag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mong maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot siya, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod. Inilagay niya siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumagsak ka sapagkat nasusulat. Iuutos niya sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo at sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila para hindi maiuntog ang iyong paa sa bato." Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Muli, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang kanilang kaluwalhatian. Sinabi niya sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako." Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumayo ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat nasusulat, sasambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos ay iniwan siya ng dyablo at narito dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Mateo 4:1-11. Nang matapos na ng dyablo ang bawat tukso, umalis siya sa kanya hanggang sa ibang panahon. Lucas 4:13. Sinabi pa sa atin ni Lucas na kinumpleto ni Satanas ang bawat tukso. Bawat tukso? Isipin lamang ang lahat ng mga bagay na tinutukso tayo at sa kasamaang palad ay madalas na nahuhulog. Si Jesus ay tinukso sa lahat ng paraan kung ano tayo at nakikita natin na hindi siya nagkasala. Tumugon si Jesus sa mga tukso ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tandaan, ang katotohanan ang lumalaban sa kasinungalingan at panlilinlang. Gusto kong mapansin mo na si Satanas ay isang iskolar ng Biblia. Alam niya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ginamit niya ang mga salita ng Diyos sa hardin nang tuksuhin niya si Eva. At muli niyang ginamit ang mga salita ng Diyos nang tuksuhin niya si Jesus. Sinipi ni Satanas ang propesiya na kababasa lang natin na nakatala sa awit 71. Alam ni Satanas na tumpak ang hula. Alam ni Satanas na ang propesiya ay tungkol kay Jesus. Kung hinahanap ng dyablo ang Mesiyas at nakilala siya, ano ang sinasabi nito sa iyo tungkol sa kahalagahan ni Jesus? Nais ni Satanas na magkasala si Jesus nang may dahilan. Gusto ni Satanas na sirain ni Jesus ang plano ng Diyos na iligtas ka. Hindi mo ba nakikita? Kung nagkasala si Jesus, mapapatunayan niyang hindi siya Diyos at hindi niya kayang mamatay para sa iyong mga kasalanan. Si Pablo, isang apostol ni Jesus na nakatagpo ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli, ay nagpapaliwanag sa tukso kay Jesus ni Satanas. Isinulat ito ni Pablo noong mula sa pagsilang ni Kristo 68. Sinasabi niya sa atin na si Jesus ay tinukso sa lahat ng mga punto tulad natin. Pagkatapos ay pinatunayan niya ang dakilang balita na si Jesus ay hindi kailanman nagkasala. Hindi siya kailanman nagkasala. Hindi kailanman. Ibig sabihin, ang iyong pag-asa kay Jesus ay ligtas. Tunay na naparito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Si Jesus ay perpekto at banal. Si Jesus ay Diyos sa katawang tao. Iyan ang dahilan kung bakit nagawa niyang hadlangan ang bawat isa sa mga tukso ni Satanas. Kung gayon, sa pagkakaroon ng isang dakilang mataas na saserdote na tumawid sa kalangitan, si Jesus, ang anak ng Diyos, hawakan nating mahigpit ang ating pagtatapat.
sapagkat tayo'y walang mataas na saserdote na hindi makadama ng ating mga kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng bagay na gaya natin, gayon may walang kasalanan. Mga Hebreo 4:14-15. Ipinaliwanag pa ito ni Pablo at sinabi sa atin na literal na iniwan ni Jesus ang langit at naparito sa lupa bilang isang tao upang siya ay mamatay para sa bawat isa sa atin. Dahil hindi kailanman nagkasala si Jesus, siya ang perpektong hain para sa ating mga makasalanan. Taglayin ninyo ito sa inyong pag-iisip na kay Kristo Jesus din na nabubuhay sa anyo ng Diyos ay hindi itinuring na ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ay isang bagay na dapat panghawakan, kundi hinubad niya ang kaniyang sarili, na kinuha ang anyo ng isang alipin na ginawa sa pagkakahawig ng mga lalaki, at palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa, na naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya't siya'y itinaas din ng Diyos at binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, ng nangasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. At ang bawat dila ay dapat ipahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pilipos 2:5-11. Sapagkat ginawa ng Diyos si Kristo na hindi nagkasala upang maging handog para sa ating kasalanan, upang tayo ay maging matuwid kasama ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. 2 Korinto 5:21 bagong buhay na salin. 33.2.3 Papasok si Jesus sa Jerusalem ng matagumpay. Ang huling-hulang ito tungkol sa buhay at ministeryo ni Jesus ay hinuhulaan kung paano darating si Jesus sa Jerusalem. Ang sinumang pamilyar sa kasulatan ay makikilala kaagad na tinutupad ito ni Jesus. Propesiya. Ang propesiya na ito ay isinulat ni Zacarias noong ika-6 na siglo bago si Kristo. Sinasabi nito sa atin ang tungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hindi lamang siya sasakay sa isang asno, ngunit ito ay magiging isang bisiro. Magalak ng lubos, anak na babae ng Sion. Sumigaw, anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo. Siya ay matuwid at may kaligtasan. Mababa at nakasakay sa isang asno, maging sa isang bisiro na anak ng isang asno. Zacarias, Siyam, katuparan. Sina Mateo at Juan, na kapwa mga alagad ni Jesus at mga nakasaksi nito, ay nagbibigay sa atin ng ulat tungkol sa pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit na sila sa Jerusalem at dumating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, "Magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang asno na nakatali, at isang asno ang kasama niya. Tanggalin mo sila at dalhin mo sa akin. Kung may magsabi sa inyo ng anuman, ay inyong sabihin, kailangan sila ng Panginoon, at pagdakay ipapadala niya sila." Lahat ng ito ay ginawa upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, "Sabihin mo sa anak na babae ng Sion, narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro na anak ng isang asno." Ang mga alagad ay nagsiparoon at ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ni Jesus, at dinala ang asno at ang batang asno at ipinatong sa kanila ang kanilang mga damit, at pinaupo niya sila. Isang napakaraming tao ang naglatag ng kanilang mga damit sa daan. Ang iba ay pumutol ng mga sanga ng mga puno at ikinalat sa daan. Ang mga pulutong na nauuna sa kanya at ang mga sumusunod ay patuloy na nagsisigawan, "Hosana sa anak ni David! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Hosana sa kaitaasan!" Mateo 21:1-9.
Mabilis nating nakita na si Jesus ay nakasakay nga sa anak ng isang asno. Napansin din natin na naalaala ng mga taong nagtitipon ang hula ni Zacarias na naghula nito. Ang ilan sa mga tao ay nagbibigay pansin sa kasulatan at naghahanap ng isa na tutuparin ang mga ito. Nang sumunod na araw, ay isang napakaraming tao ang dumating sa pista. Nang marinig nila na si Jesus ay darating sa Jerusalem, kinuha nila ang mga sanga ng mga puno ng palma at lumabas upang salubungin siya at sumigaw, "Hosana! Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Si Jesus, pagkasumpong ng isang batang asno, ay sumakay doon. Gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon. Narito, ang iyong hari ay dumarating na nakaupo sa isang asno." Juan 12:12-15. Sa ulat na ito ng disipulo ni Jesus na si Lucas tungkol sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, makikita natin ang karagdagang detalye kung gaano kaluwalhati ang araw na ito. Ang mga tao ay nagsasaya at umaawit ng may malakas na boses. Kaya nagalit ito sa mga Hudyong lider ng relihiyon, ang mga Pariseo, at sinabi nila kay Jesus na sawayin ang kaniyang mga alagad. Ito ay pinakakamangha-manghang kung ano ang sinasabi niya. Kung ang mga tao ay tahimik, ang mga bato ay sumisigaw sa halip. Ganyan kahalaga ang isang araw na ito. Kahit na ang paglikha ay alam na ito ay isang araw para sa pagdiriwang. Habang papalapit siya ngayon, ay tumutukoy kay Jesus na papalapit sa lungsod. Habang papalapit na siya sa pagbaba ng bundok ng mga Olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nagsimulang magsaya at magpuri sa Diyos ng malakas na tinig dahil sa lahat ng mga makapangyarihang gawa na kanilang nakita, na nagsasabi, "Mapalad ang hari na dumarating. Sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan." Ang ilan sa mga Fariseo mula sa karamihan ay nagsabi sa kanya, "Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad." Sinagot niya sila, "Sinasabi ko sa inyo na kung ang mga ito ay tatahimik, ang mga bato ay magsisisigaw." Lucas 10:37-40. Pagkatapos ay may kakaibang nangyari kay Jesus. Nakita namin kung gaano kasaya ng isang okasyon ito. Nagtipon ang mga tao at nagpupuri kay Jesus. Ngunit kung patuloy nating babasahin ang ulat ni Lucas tungkol sa nangyari sa araw na ito, mababasa natin ang isang bagay na nakababahala. Nakita natin si Jesus na umiiyak sa lungsod ng Jerusalem. Hindi ito masayang luha. Ang salitang umiyak ay nangangahulugang isang napakalungkot at matinding paghikbi. Nang siya'y lumapit, nakita niya ang bayan at iniyakan niya na sinasabi, "Kung ikaw, sa makatuwid bagay ikaw, ay nakaalam ngayon ng mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Sapagkat ang mga araw ay darating sa iyo, na ang iyong mga kaaway ay maglalagay ng isang barikada laban sa iyo, na kinukulong ka sa lahat ng dako, at iluluksa ka at ang iyong mga anak sa loob mo sa lupa. Hindi nila iiwan sa iyo ang isang bato sa ibabaw ng isa, dahil hindi mo alam ang oras ng iyong pagdalaw." Lucas 10:41-44. Sinipi ni Lucas ang sinabi ni Jesus sa lungsod kung bakit siya nabalisa. Hindi nila alam ang oras. Anong oras ba nila dapat malaman? Ngayong araw. Sa araw na iyon, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Inaasahan ni Jesus na malaman ng mga tao na ang kanilang pinakahihintay na Mesiyas ay talagang dumating sa kanila. Ang Diyos ay nasa gitna nila at hindi nila siya nakilala. Ano pa ba ang magagawa niya para patunayan na siya iyon? Tinupad niya ang mga propesiya. Binuhay niya ang mga tao mula sa mga patay. Sinabi niya sa kanila na siya ang Diyos. Ayaw lang nilang maniwala.
Si Jesus ay umiyak para sa kanila dahil pinatigas nila ang kanilang mga puso. Hindi nila gustong maligtas. Marahil ay iniisip mo na napalampas mo ang iyong pagkakataong makilala si Jesus, tulad ng ginawa ng mga tao sa Jerusalem. Well, nandito siya kasama mo ngayon. Sinabi ni Jesus na siya ang salita ng Diyos. Anumang oras na magbasa ka ng Biblia o kasulatan mula sa Biblia, ikaw ay kasama ni Jesus. Kasama mo siya sa buong oras na binabasa mo ang kasulatan sa aklat na ito. Hindi ka niya nakakalimutan. Naghihintay lang siya na tanungin mo siya para makilala mo siya. Kanina pa siya kumakatok sa pinto ng puso mo. Buksan ang pinto at papasukin siya. Si Jesus ang nagsasalita sa talatang ito. Narito, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung ang sinuman ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, kung magkagayoy papasok ako sa kanya at kakain akong kasama niya at siya'y kasama ko. Apokalipsis 3:20. 33.3 Mga hula tungkol sa kamatayan ni Jesus. Ang Biblia ay nagbibigay ng maraming hula tungkol sa kamatayan ni Jesus. Ang ilan ay medyo matingkad, detalyado, at nakakagambala. Titingnan natin ang kanyang ipinropesiya na kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. 33.3.1 Si Jesus ay ipapako sa krus. Marami tayong matututuhan mula sa mga propesiya ng pagpapako kay Jesus sa krus. Ang nakakabighani sa mga ito ay ang unang kilalang pagpapako sa krus ay binanggit ni Herodotus, isang sinaunang mananalaysay na Griego, noong 522 bago si Kristo, at ito ay isinagawa ng mga Persiano. Ang lahat ng mga propesiya ay naisulat bago pa man ang mga Romano ay nasa kapangyarihan at bago pa naimbento ang ganitong uri ng kamatayan. Kaya ang mga detalye na ibinigay ay napakaganda. Narito ang ilang mga detalye na ating nalaman. Si Jesus ay ipapako sa krus kasama ng 2 kriminal. Siya ay bugbugin ng malubha. Si Jesus ay walang bali ng mga buto. Si Jesus ay mabubutas. Ang mga bantay ay magpapalabunutan para sa kanyang damit. Si Jesus ay ibubuhos tulad ng tubig, matutunaw ang kanyang puso, kutyain siya, at ilalagay ang kanyang katawan sa libingan ng isang mayaman. Higit sa lahat, sinabihan tayo na si Jesus ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Propesiya. Ang propesiya na ito ay isinulat ni Haring David noong ika-10 siglo bago si Kristo, mga 1,000 taon bago isinilang si Jesus. Ang hulang ito ay tungkol sa Mesiyas, na alam nating si Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ngunit ako ay isang uod at hindi tao, isang kadustaan ng mga tao at hinamak ng mga tao. Lahat ng nakakakita sa akin ay kinukutya ako. Iniinsulto nila ako gamit ang kanilang mga labi. Ipinilig nila ang kanilang mga ulo na sinasabi, "Siya'y tumitiwala sa Panginoon. Hayaan mo siyang ihatid. Hayaang iligtas niya siya. Yamang siya ay nalulugod sa kanya." Maraming toro ang nakapaligid sa akin. Pinalibutan ako ng malalakas na toro ng Basan. Ibinubuka nila ang kanilang mga bibig laban sa akin, mga leon na nanunuya at umuungal. Ibinuhos ako na parang tubig. Ang lahat ng aking mga buto ay wala sa kasukasuan. Ang puso ko ay parang wax. Ito ay natutunaw sa loob ko. Ang aking lakas ay natuyo na parang bibinga. Dumidikit ang dila ko sa bubong ng bibig ko. Dinala mo ako sa alabok ng kamatayan, sapagkat pinalibutan ako ng mga aso. Kinubkob ako ng isang pulutong ng mga manggagawa ng kasamaan. Tinusok nila ang aking mga kamay at paa. Mabibilang ko lahat ng buto ko. Nakatingin sila at nakatitig sa akin. Hinahati nila ang aking mga kasuotan sa kanila.
Nagsapalaran sila para sa aking damit. Awit 22, 1-6-8, 12-18. Sinasabi ng propesiya na siya ay kutyain at iinsulto, at sinasabi pa nga nito sa atin kung ano ang sasabihin ng mga tao. Kinukutya nila ang kanyang paniniwala sa Diyos at sasabihing iligtas siya ng Diyos. Mayroong isang taludtod tungkol sa mga leyon na nangungulit ng biktima. Nais kong i-conjure mo ang imahinasyon niyan. Isang leyon na may malalaking paa at hindi ka panipaniwalang matutulis na kuko. Isang palo at napunit ang laman, bumubulwak ang dugo at nakasabit ang balat. Ang lahat ng kanyang mga buto ay wala sa kasukasuan. Inilarawan ko ang mga limbs na nakaunat ng higit sa kung ano ang natural. Mabibilang niya ang lahat ng kanyang mga buto para hindi mabali. Hinahati nila ang kanyang mga kasuotan sa pamamagitan ng palabunutan. Iyan ay tulad ng rolling dice o pag-flip ng barya. Nagkataon lang. Isinulat ni Propeta Isaias ang mga salitang ito tungkol sa pagkamatay ng Mesiyas noong ika-8 siglo bago si Kristo, 800 taon bago isinilang si Jesus. Ang kanyang hitsura ay mas nasira kaysa sa sinumang tao na nangangahulugan na siya ay matalo ng hindi makilala. Narito, ang aking lingkod ay makikitungo ng may katalinuhan. Siya ay itataas at magiging napakataas. Kung paanong marami ang nanggilalas sa iyo, ang kaniyang anyo ay nasira ng higit kay sa sinumang tao, at ang kaniyang anyo ay higit kay sa mga anak ng mga tao. Isaias 52:13-14. Sa kasulatang ito, nalaman natin kung bakit kailangang mangyari ang kakilakilabot na kamatayang ito. Ang hulang ito na isinulat ni Isaias ay naglalarawan sa Mesiyas. Siya ay tinusok dahil sa ating mga paglabag ay nangangahulugan na siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Basahin natin. Sino ang naniwala sa aming mensahe? Kanino nahayag ang bisig ni Yahweh? Sapagkat siya'y lumaki sa harap niya na parang sariwang halaman at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagwapuhan o kamahalan. Kapag nakita natin siya, walang kagandahan na dapat natin siyang hangarin. Siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at bihasa sa sakit. Siya ay hinamak bilang isa kung saan itinatago ng mga tao ang kanilang mukha. At hindi namin siya nirerespeto. Tiyak na dinala niya ang ating karamdaman at dinala ang ating pagdurusa. Gayunpaman, itinuring namin siyang sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya ay tinusok dahil sa ating mga pagsalangsang. Nadurog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang nagdulot ng kapayapaan sa atin ay nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Lahat tayo tulad ng mga tupa ay naligaw ng landas. Ang bawat isa ay lumiko sa kanyang sariling paraan. At inilagay sa kanya ni Yahweh ang kasamaan nating lahat. Siya ay inapi, ngunit nang siya ay nahihirapan ay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupa na sa harap ng mga manggugupit nito ay tahimik, gayon hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. Siya ay kinuha sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol. Tungkol sa kaniyang lahi, sino ang nag-akala na siya ay nahiwalay sa lupain ng buhay at hinampas dahil sa pagsuway ng aking bayan? Ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng masama at kasama ng isang mayaman sa kaniyang kamatayan, bagaman siya'y hindi gumawa ng karahasan o walang pagdarayaman sa kaniyang bibig. Gayon may kinalugdan ni Yahweh na sugat siya. Siya ang nagdulot sa kanya ng paghihirap. Kapag ginawa mo ang kanyang kaluluwa bilang isang handog para sa kasalanan, makikita niya ang kanyang mga supling. Palalawigin niya ang kanyang mga araw, at ang kasiyahan ni Yahweh ay uunlad sa kanyang kamay. Pagkatapos ng pagdurusa ng kanyang kaluluwa, makikita niya ang liwanag at masisiyahan siya.
Ang aking matuwid na lingkod ay magbibigay katwiran sa marami sa pamamagitan ng kaalaman ng kanyang sarili. At dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't bibigyan ko siya ng bahaging kasama ng dakila. Hahatiin niya ang pandarambong sa malalakas. Dahil ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Ngunit dinala niya ang mga kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Isayas 53, 1-12. Sa propesiya na iyon, binigyan tayo ng larawan ng isang tupa na dinadala sa katayan. Isama iyon sa naunang propesiya tungkol sa mga leon na nanununit ng biktima at isipin ang isang leon na umaatake sa isang tupa. Iyan ang kakilakilabot na inilalarawan ng mga propetang ito. Sinasabi rin sa atin ni Isayas na ang kanyang libingan ay makakasama ng masasama at mabibilang siya sa mga mananalangsang, ibig sabihin ay mamamatay siya kasama ng mga kriminal. Makakasama niya ang isang mayaman sa kanyang kamatayan. Iyan ay isang sanggunian sa pagiging nasa libingan ng isang mayamang tao. Ngayon tingnan natin kung paano namatay si Jesus, katuparan. Ang ulat na ito ay isinulat ni Lucas, isa sa mga tagasunod ni Jesus. Dito makikita natin na si Jesus ay binugbog, tinutuya, ipinako sa krus kasama ng mga kriminal at ang mga bantay ay nagpalabunutan para sa kanyang damit. Ang mga lalaking humawak kay Jesus ay kinukot siya at binugbog siya. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bunggo, doon nila siya ipinako sa krus kasama ng mga kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Hinati-hati nila ang kanyang mga kasuotan at nagsapalaran sila. Ang mga tao ay nakatayong nanonood. Ang mga pinunong kasama nila ay nilibak din siya na sinasabi, "Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos, ang kanyang pinili." Nilibak naman siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka at sinasabi, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." Isang inscription din ang nakasulat sa ibabaw niya sa mga titik ng Griego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Lucas 22, 63, 23, 33-38. Ang ulat na ito ay isinulat ng alagad ni Jesus na si Marcos. Isinalaysay din niya ang tungkol kay Jesus na ipinako sa krus kasama ng mga kriminal at sinipi ang propesiya na natupad nito. Nagsalita siya tungkol sa panunuya na nilabanan ni Jesus at nalaman nating tinutuya nila siya tungkol sa kanyang pananampalataya at tinutuya si Jesus na iligtas ang kanyang sarili. Kasama niya ang pagpapako nila sa dalawa ay tumutukoy kay Jesus na ipinako sa krus kasama ng dalawa pa. Kasama niya ay ipinako nila sa krus ang dalawang tulisan, isa sa kanyang kanang kamay at isa sa kanyang kaliwa. Natupad ang kasulatan na nagsasabing, siya ay ibinilang sa mga mananalangsang. Ang mga nagdaraan ay namusong sa kaniya, na iniiling ang kanilang mga ulo at nangagsasabi, "Ha! Ikaw na sumisira ng templo at itinayo ito sa loob ng 3 araw, iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus." Gayon din naman, ang mga punong saserdote ay nangungutya sa isa't isa kasama ng mga eskriba ay nagsabi, "Nagligtas siya sa iba. Hindi niya mailigtas ang sarili niya." Bumaba ngayon sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang makita natin at maniwala sa Kanya. Ininsulto din siya ng mga kasama niyang napako sa krus. Nang dumating ang ika-6 na oras, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain hanggang sa ika-9 na oras. Sa oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na nagsasabi,
Eloi, Eloi, lama sabachthani? Na kung ipakahulugan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marcos 15:27-34. Ang salaysay ni Marcos ay nagtapos sa isang sipi ni Jesus noong siya ay nasa krus. Sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang eksaktong kaparehong pariralang ipinropesiya ni Haring David 1,000 taon bago. Nadama ni Jesus na pinabayaan ng Diyos dahil inilagay ng Diyos sa kanya ang mga kasalanan ng lahat sa sandaling iyon. Bawat kasalanan mula sa bawat taong nabuhay o mabubuhay pa. Sa sandaling iyon, si Jesus ay hiwalay sa Diyos. Ipagpatuloy natin ang pagsusuri sa inilarawan ni Juan, ang alagad ni Jesus, noong araw na iyon. Nalaman natin na si Jesus ay hindi lamang binugbog, siya ay hinampas. Ang paghagupit ng mga Romano ay nagsasangkot ng isang katad na latigo na may maraming piraso ng katad. Sa dulo ng bawat leather strip ay metal o maliliit na piraso ng buto. Tandaan na binanggit ng hula na ang kamatayan ng Mesiyas ay parang mga leon na tumutusok ng biktima. Sa tingin ko, ang mga propeta ay nagpinta ng isang matingkad, madugong larawan para sa atin. Ito ay kung paano si Jesus ay binugbog ng hindi na makilala. Literal na pinunit ang kanyang laman bago siya ipinako sa krus. Kinuha ni Pilato si Jesus at hinampas siya. Pinipit ng mga kawal ang mga tinik upang maging isang putong at inilagay sa kanyang ulo at binihisan siya ng isang damit na kulay ube. Paulit-ulit nilang sinasabi, "Aba, hari ng mga Hudyo," at patuloy nila siyang sinasampal, kaya't ibinigay niya siya sa kanila upang ipako sa krus. Kaya kinuha nila si Jesus at dinala siya. Siya'y lumabas, dala ang kaniyang krus sa dakong tinatawag na ang dako ng bungo na tinatawag sa Hebreo, Golgotha, na doon nila siya ipinako sa krus at kasama niya ang dalawa pa, isa sa magkabilang gilid at si Jesus sa gitna. Sumulat din si Pilato ng isang titulo at inilagay sa krus na susulat, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nang magkagayoy ang mga kawal, nang maipako na nila sa krus si Jesus, ay kinuha ang kaniyang mga kasuotan at ginawa ang 4 na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi. At pati na rin ang Amerikana. Nang magkagayoy sinabi nila sa isa't isa, "Huwag natin itong punitin, kundi palabunutan natin kung kanino ito magkakaroon upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, pinaghati-hati nila ang aking mga kasuotan. Para sa aking balabal ay kanilang pinagsapalaran." Pagkatapos nito, nakita ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay tapos na. Upang matupad ang kasulatan, ay nagsabi, "Ako ay nauuhaw." Ngayon ay nakalagay doon ang isang sisidlang puno ng suka. Sa gayoy nilagyan nila ng isang espongha na puno ng suka ang hisopo at itinapat sa kaniyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, "Naganap na." Nang magkagayoy iniyuko niya ang kaniyang ulo at ibinigay ang kaniyang espiritu. Juan 11, 1-3, 16-19, 23 hanggang 24, 28-30. Nagpatuloy si Juan sa pagsasabi sa atin na ang mga Romano ay nagmamadali para sa mga taong ipinako sa krus na mamatay dahil ang Sabat ay dumarating, kaya't binali nila ang kanilang mga binti upang mapabilis ang proseso ng kamatayan. Gayunpaman, nalaman nating hindi nila binali ang mga binti ni Jesus dahil patay na siya. Kaya't si Jesus ay hindi nagdusa ng anumang baling buto sa krus, tulad ng inihula ng propesiya. Kaya't ang mga Hudyo, sapagkat ito ang araw ng paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag manatili sa krus sa Sabat, sapagkat ang Sabat na yaon ay espesyal
ay humingi kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y madakip malayo. Kaya't nagsiparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng una at ng isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi nila binali ang kanyang mga paa. Ngunit tinusok ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran ng isang sibat at agad na lumabas ang dugo at tubig. Siya na nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo. Alam niya na nagsasabi siya ng totoo upang kayo ay maniwala. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, ang isang buto niya ay hindi mababali. Sinasabing muli ng ibang kasulatan, titingnan nila ang kanilang sinaksak. Juan 11:31 hanggang 37. Nalaman din natin sa salaysay na iyon na si Jesus ay hindi lamang tinusok sa kanyang mga kamay at paa nang ipako siya sa krus. Tinusok din nila ang tagiliran niya. Nakita namin na may lumabas na dugo at tubig. Ang isang sibat na tinusok sa iyong tagiliran ay halos tiyak na tutusok sa puso. Ang paglalarawan dito ay akmang-akma sa inilarawan ni Haring David. Ang kanyang puso ay natunaw at siya ay ibinuhos na parang tubig. Panghuli, sinabi sa atin ni Juan na si Jesus ay inilagay sa libingan ni Jose ng Arimatea. Si Joseph ay isang mayamang tao. Isa rin siyang miyembro ng mataas na konseho ng Sanhedrin, ang mga pinuno ng relihiyon na gustong ipako si Jesus sa krus. Lucas 23:50 hanggang 51, Marcos 15:43. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, na isang alagad ni Jesus, ngunit lihim dahil sa takot sa mga Hudyo, ay humingi kay Pilato na makuha niya ang katawan ni Jesus. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't lumapit siya at kinuha ang kanyang katawan. Si Nicodemo, na unang lumapit kay Jesus sa gabi, ay dumating din na may dalang pinaghalong mira at aloe, mga 100 libra ng Romano. Kaya't kinuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito ng mga telang lino na may mga pabango, gaya ng kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Ngayon, sa lugar kung saan siya ipinako sa krus ay may isang hardin. Sa halamanan ay may isang bagong libingan kung saan wala pang taong inilagay. At dahil sa araw ng paghahanda ng mga Judyo, sapagkat malapit na ang libingan, doon nila inilagay si Jesus. Juan 11:38 hanggang 42. Sa pagbabasa ng mga propesiya tungkol sa kamatayang dadanasin ni Jesus at pagkatapos ay pagbabasa tungkol sa pagpapako kay Jesus sa krus at lahat ng mga detalyeng nakapalibot dito, malinaw na pinag-uusapan nila ang parehong kaganapan. Sigurado akong napansin mo rin ang mga detalyeng ipinropesiya tungkol sa kamatayan ni Jesus na talagang nangyari na hindi ko partikular na tinawag. Paanong ang mga propeta na naghula sa kaganapang ito ay magagawa ito ng may kakilakilabot na detalye tungkol sa isang pagpapahirap na hindi pa naiimbento? 33.3.2 Mamatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan. Gusto kong tumuon ngayon sa isang kasulatan na nagsasabi sa atin kung bakit kinailangang mamatay si Jesus. Propesiya nang ihula ni Propeta Isaias kung paano mamamatay ang Mesiyas, sinabi rin niya sa atin kung bakit siya mamamatay. Sinabi niya sa atin na si Jesus ay mamamatay para sa ating mga paglabag, para sa ating mga kasalanan. Ngunit ito ang aming mga kahinaan na dinala niya. Ang aming mga kalungkutan ang nagpabigat sa kanya. At naisip namin na ang kanyang mga problema ay isang parusa mula sa Diyos. Isang parusa para sa kanyang sariling mga kasalanan. Ngunit siya ay tinusok dahil sa ating paghihimagsik na durog para sa ating mga kasalanan. Binugbog siya para buo kami. Hinampas siya para gumaling kami. Lahat tayo
tulad ng mga tupa, ay naligaw ng landas. Iniwan natin ang mga landas ng Diyos upang sundin ang ating sarili. Ngunit ipinatong sa Kanya ng Panginoon ang mga kasalanan nating lahat. Ngunit kapag ang Kanyang buhay ay ginawang handog para sa kasalanan, magkakaroon siya ng maraming supling. At dahil sa Kanyang karanasan, gagawing posible ng aking matuwid na lingkod na mabilang na matuwid ang marami, sapagkat papasan niya ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Pinasan niya ang mga kasalanan ng marami at namamagitan para sa mga rebelde. Isaias 53:4-6, 10-12 New Living Translation. Katuparan, narito mayroon kaming isang account ni Pedro. Isa siya sa mga disipulo ni Jesus. Ipinaliwanag niya sa atin na pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa krus na iyon. Ginawa iyon ni Jesus upang tayo ay ituring na matuwid sa harap ng Diyos. Pinagaling tayo ni Jesus sa ating problema sa kasalanan. Sapagkat kayo'y tinawag sa ganito, sapagkat si Kristo ay nagdusa naman para sa atin na nag-iwan sa inyo ng isang halimbawa upang inyong sundin ang kaniyang mga hakbang na hindi nagkasala ni nasumpungan man ang daya sa kaniyang bibig. Kapag siya ay isinumpa, hindi siya nagmumura pabalik. Nang siya ay magdusa, hindi siya nagbanta, ngunit ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na humahatol ng matuwid. Siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa puno, upang tayo na namatay sa mga kasalanan ay mabuhay sa katuwiran. Gumaling ka sa kanyang mga sugat. Unang Pedro 2:21-24. Inimbento ng mga Romano ang pagpapako sa krus bilang isang paraan ng pagpapahirap. Nais nilang pahabain pa ang kamatayan upang ang biktima ay magdusa hanggat maaari. Sa pagbabasa sa salaysay ng pagpapako kay Jesus sa krus, nalaman mo na si Jesus ay hinampas nang hindi na makilala at malamang na halos hindi na nabuhay dahil sa napakalaking pagkawala ng dugo noong siya ay ipinako sa krus. Pagkatapos ay ininsulto siya at kinukutya. Inilagay ng Diyos ang lahat ng iyong partikular na kasalanan kay Jesus. Isipin ang lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa buong buhay mo. Sinabi sa atin ng Diyos na ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Namatay si Jesus sa kamatayan na nararapat sa iyo. Namatay si Jesus para sa iyo. Si Jesus ay Diyos sa katawang tao. Bumabasa na siya mula sa krus at ipinakita sa mga manunuya kung sino talaga siya, kung sino siya. Pero hindi niya ginawa dahil may trabaho siya. Siya ay nasa isang misyon upang iligtas ka. Mas mahalaga ang pagmamahal niya sa iyo kaysa sa sakit at pagdurusa na dinanas niya. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag akong mawawalan ng anuman, kundi ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na ang bawat nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw. Juan 6:38-40. Ano ang dapat mong gawin para maligtas? Sinagot iyon ni Jesus, maniwala ka sa taong ipinadala ng Diyos, manalig kay Jesus. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang dapat naming gawin upang magawa namin ang mga gawa ng Diyos? Sinagot sila ni Jesus, ito ang gawain ng Diyos na kayo'y magsisampalataya sa Kanya na Kaniyang sinugo. Juan 6:28-29. 33.4 Mga hula tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa ngayon, dapat mong malaman na si Jesus ay hindi nanatiling patay matapos siyang ipako sa krus.
kahit na ito ay inihula ng maaga. Susuriin natin ang ilang propesiya tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay ihahambing natin ang mga ito sa aktwal na nangyari. 33.4.1 Si Jesus ay babangon mula sa mga patay. Ang unang banal na kasulatan na ating isasaalang-alang ay ang hula na si Jesus ay muling mabubuhay mula sa mga patay, propesiya. Ang dalawang propesiya na ito ay isinulat ni Haring David noong ika-10 siglo bago si Kristo. Pareho silang nagsasalita tungkol kay Jesus na siyang banal. Ang Sheol ay tumutukoy sa lugar na nabubuhay ang mga patay, gaya ng pagbaba sa hukay at katiwalian. Ang propeta sa Lumang Tipan ay umaasa na ang Mesiyas ay mananaig sa kamatayan. Inalis mo ang aking kaluluwa mula sa Sheol ay nangangahulugan na ang kaluluwa ay kailangang unang bumaba doon. Inilagay ko si Yahweh palagi sa harap ko, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo pahihintulutan ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Awit 16, 8, 10. Panginoon, iniahon mo ang aking kaluluwa mula sa Sheol. Iningatan mo akong buhay upang hindi ako bumaba sa hukay. Awit 33. Si Juan, isang disipulo ni Jesus, ay nagtala ng isa pang hula para sa atin tungkol sa pagkabuhay muli ni Jesus. Sinipi ni Juan ang mga salita ni Jesus. Pansinin na sinabi ni Jesus na siya mismo ang magbabangon ng kanyang sariling katawan. Sabihin mo sa akin, sino ang may kapangyarihang bumuhay sa sarili mula sa mga patay? Ang isang ordinaryong tao ba ay magsasabi at magtuturo at hikayati ng iba na maniwala sa ganoong bagay? Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw." Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang itinayo ng templong ito. Itataas mo ba ito sa loob ng 3 araw? Ngunit nagsalita siya tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang siya nga'y magbangon sa mga patay, ay naalaala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito, at sila'y nagsisampalataya sa kasulatan at sa salita na sinabi ni Jesus. Juan 2:19-22. Katuparan. Narito, mayroon tayong maraming mga nakasaksi sa nabuhay na mag-uling si Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang ulat tungkol sa nangyari. Sina Mateo at Marcos ay parehong mga disipulo ni Jesus. Nang makita ng mga babae ang walang laman na libingan at sinabi ng anghel na si Jesus ay hindi patay, agad silang umalis at sinabi sa mga disipulo ni Jesus. Pareho sana nilang narinig ang mismong salaysay nang nangyari mula sa mga babae at saka nakita ang walang laman na libingan. Pagkatapos ng Sabat, nang magsimulang magbukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay naparoon upang tingnan ang libingan. Narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol, sapagkat isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at naparoon at iginulong ang bato sa pintuan at naupo doon. Ang kaniyang anyo ay parang kidlat at ang kaniyang pananamit ay maputi gaya ng niyebe. Dahil sa takot sa kanya, nanginginig ang mga bantay at naging parang mga patay na tao. Sumagot ang anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya'y nabuhay, gaya ng sinabi niya." Mateo 28:1-6. Nang lumipas na ang Sabat, si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. Maagang-maaga sa unang araw ng linggo, pumunta sila sa libingan nang sumikat ang araw. Sinasabi nila sa kanilang sarili, "Sino ang magpapagulong ng bato
sa pintuan ng libingan para sa atin, sapagkat ito ay napakalaki. Pagtingin nila sa itaas, nakita nilang nagulong ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nila ang isang binata na nakaupo sa kanang bahagi na nakadamit ng puting damit at namangha sila. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus, ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya ay bumangon. Wala siya dito." Marcos 16, 1-6. Ang ulat na ito ay isinulat ni Pablo na apostol. Nakita at nakausap niya ang nabuhay na mag-uling si Jesus nang siya ay nasa daan patungo sa Damasco. Sinasabi sa atin ni Pablo na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, na ang kanyang kaluluwa ay hindi na natili sa lugar na pinuntahan ng mga patay na ang Hades, at ang kanyang katawan ay hindi nabulok. Nang sabihin niyang nakita ito ni Haring David at binanggit ito, tinutukoy niya ang mga salmo na kababasa lang natin na nagpropesiya ng mga bagay na ito. Mga kapatid, malaya kong masasabi sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya ay namatay at inilibing, at ang kanyang libingan ay nasa atin hanggang sa araw na ito. Kaya nga, palibhasa'y isang propeta, at nalalaman na ang Diyos ay sumumpa sa kanya na may isang sumpa sa kanya na sa bunga ng kanyang katawan, ayon sa laman, ay ibabangon niya ang Kristo upang maupo sa kanyang trono. Nang una niyang nakita ito, ay nagsalita tungkol sa muling pagkabuhay ng ang Kristo, na ang kaniyang kaluluwa ay hindi naiwan sa Hades, at ang kaniyang laman ay hindi nakakita ng kabulukan. Itong si Jesus na ibinangon ng Diyos, na siyang saksi kaming lahat. Gawa 2:29-32. Ipinaliwanag pa ni Pablo na ito ang mabuting balita na si Hesukristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Saksi siya nito. Sinabi rin niya sa atin na siya, kasama ng daan-daang iba pa, ay nakita si Jesus pagkatapos niyang buhaying muli. Ngayoy ipinahahayag ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na aking ipinangaral sa inyo, na inyong tinanggap naman, na dooy kayo'y naninindigan, na sa pamamagitan naman niya'y kayo'y naliligtas, kung inyong pinanghahawakang matibay ang salita na aking ipinangaral sa inyo, maliban kung kayo'y magsisampalataya. Walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap naman, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y inilibing, na siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y napakita kay Cefas, pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid ng sabay-sabay, na karamihan sa kanila ay nananatili hanggang ngayon, ngunit ang ilan ay natutulog na rin. Nang magkagayoy, napakita siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng mga apostol, at pinakahuli sa lahat, na gaya ng sa batang ipinanganak sa maling panahon, ay napakita rin siya sa akin. Unang Korinto 15, 1-8. Sinabi sa atin ni Juan na si Tomas, isa rin sa mga disipulo ni Jesus, ay nahirapang maniwala na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Hindi niya nakita ang muling nabuhay na si Jesus tulad ng ibang mga disipulo. Narinig lamang niya ang kanilang salaysay tungkol sa nangyari. Gusto niyang makita para sa kanyang sarili. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon!" Datapuat sinabi niya sa kanila, "Malibang makita ko sa kaniyang mga kamay ang bakas ng mga pako, ipasok ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at ipasok ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran, hindi ako maniniwala." Pagkaraan ng 8 araw, nasa loob muli ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, na nakakandado ang mga pinto, at tumayo sa gitna at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkatapos ay sinabi niya kay Tomas, "Iabot mo rito ang iyong daliri
At tingnan mo ang aking mga kamay. Iabot dito ang iyong kamay, at ilagay ito sa aking tagiliran. Huwag maging hindi naniniwala, ngunit maniwala. Sumagot sa kanya si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, dahil nakita mo ako, naniwala ka. Mapalad ang mga hindi nakakita at nagsisampalataya. Juan 20:24-29. Gustong-gusto ko na nagpakita si Jesus pagkaraan ng ilang araw at sinabihan si Tomas na hawakan ang bawat lugar na siya ay tinusok at nasugatan para sa ating mga kasalanan. Katulad ka ba ni Tomas, nagdududa pa rin at ayaw maniwala? Umaasa ako na ang mga propesiya at katuparan na iyong nabasa ay nakatulong sa iyong makita at maniwala. 33.42 Ipapadala ni Jesus ang banal na espiritu. Matapos ibangon ni Jesus ang kanyang sarili mula sa mga patay, ipinangako niya sa lahat ng mga alagad at sa kanyang mga tagasunod na magpapadala siya sa kanila ng isang katulong. Suriin natin ang susunod na propesiya tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang katulong na ito na kilala bilang ang banal na espiritu. Propesiya. Ang propesiya na ito ay itinala ni Mateo. Binabanggit niya si Juan Bautista na nagpropesiya na si Jesus ay magbautismo sa banal na espiritu. Tunay na binabautismuhan kita sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating pagkatapos ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin, na ang kanyang mga sandalyas ay hindi ako karapat-dapat magdala. Siya ay magbibinyag sa iyo sa banal na espiritu. Mateo 3:11. Ang propesiya na ito ay itinala ni Juan. Ito ay isang direktang quote mula kay Jesus kung saan sinabi niya sa mga disipulo na ibibigay sa kanila ng Diyos ang espiritu ng katotohanan na mabubuhay sa kanila. Mananalangin ako sa Ama at bibigyan kanya ng isa pang tagapayo upang siya ay sumainyo magpakailanman ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan. Dahil hindi siya nito nakikita at hindi niya kilala. Kilala mo siya, sapagkat siya ay naninirahan sa iyo at mananatili sa iyo. Juan 14:16-17. Sina Mateo, Juan Bautista at Juan ay pawang mga saksi at tagasunod ni Jesus. Katuparan. Narito ang nangyari. Binibigyan tayo ni Pablo ng account. Siya sana ay isang saksi at kalahok sa pagtanggap ng banal na espiritu. Nakita natin ang lahat ng mga disipulo ay nasa isang lugar at bigla silang napuspos ng banal na espiritu. At nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakaisa sa isang dako. Biglang nagmula sa langit ang isang tunog na parang huni ng malakas na hangin, at napuno nito ang buong bahay na kanilang kinauupuan. May lumitaw na mga dila tulad ng apoy at ipinamahagi sa kanila at isa ang naupo sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pagkakaloob sa kanila ng espiritu ng kakayahang magsalita. Gawa 2:1-4. Nagpakita ang Diyos ng kamangha-manghang pagpapakita nang ibigay ang banal na espiritu sa mga tagasunod ni Jesus na nagtipon sa lugar na iyon. Bagamat tiyak na magagawa niya ang parehong bagay para sa iyo ngayon, sasabihin ko sa iyo na hindi ito ang nararanasan ng karamihan sa mga tao kapag tinanggap nila ang banal na espiritu. Para matanggap ang banal na espiritu, ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa sinasabi ko sa iyo tungkol kay Jesus, na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan at bumangon mula sa libingan. Sabihin kay Jesus na ikinalulungkot mo ang pagiging makasalanan at hilingin kay Jesus na dumating sa iyong buhay at ibigay sa iyo ang banal na espiritu bilang isang katulong. Karamihan sa mga taong naglagak ng kanilang pananampalataya kay Jesus ay nararamdaman na isang malaking pasanin ang naalis sa kanila. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nila at nakakaramdam sila ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Iyan ay dahil
pinalaya na sila mula sa pagkaalipin ng kasalanan at kamatayan. Natatanggap mo ang banal na espiritu hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng paniniwala sa iyong narinig tungkol kay Jesus. Hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang tanong na ito. Natanggap mo ba ang banal na espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Moises? Siyempre hindi. Natanggap mo ang espiritu dahil naniwala ka sa mensaheng narinig mo tungkol kay Kristo. Galatia 3:2 New Living Translation. At ngayon, narinig din ninyong mga Gentil ang katotohanan, ang mabuting balita na inililigtas kayo ng Diyos, at nang naniwala ka kay Kristo, kinilala ka niya bilang Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng banal na espiritu na Kanyang ipinangako noon pa man. Efeso 1:13 New Living Translation. Kung mayroon kang banal na espiritu ni Jesus na naninirahan sa loob mo, hindi ka na alipin ng kasalanan o kamatayan. Ngayon nga ay wala ng hatol sa mga na kay Kristo Jesus na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sapagkat ang kautusan ng espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa akin sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Roma 8:1-2. 33.4.3 Si Jesus ay uupo sa kanan ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia kung ano ang mangyayari kay Jesus pagkatapos niyang mabuhay mula sa mga patay. Sinasabi nito na babalik siya sa langit upang makapiling ang Diyos Ama at uupo sa kanan ng Diyos. Ang huling propesiya na titingnan natin ay tungkol sa pagsakop ni Jesus sa kamatayan at paghahari sa langit kasama ng Diyos. Propesiya. Ang propesiya na ito ay isinulat ni Haring David noong ika-10 siglo bago si Kristo. Itinala ni David ang isang makahulang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Jesus. Hiniling ng Diyos kay Jesus na umupo bilang kanyang kanang kamay. Binigyan din kami ng ilang konteksto tungkol sa oras. Si Jesus ay uupo roon hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan niya. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawin ang iyong mga kaaway na iyong tuntungan ng iyong mga paa." Awit 110:1. Katuparan. Sa salaysay na ito nang nangyari, si Marcos, isang disipulo ni Jesus na naging saksi sa pangyayaring ito, ay nagsasabi sa atin na si Jesus ay pumunta sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Makikita talaga ni Marcos ang nangyari. Nai-imagine ko lang kung gaano iyon kahanga-hanga para sa kanya. Kaya't ang Panginoon, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ay itinaas sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Marcos 16:19. Sa ulat na ito ni Apostol Pablo, sinabi rin niya sa atin na si Jesus ay umakyat sa langit sa kanan ng Diyos. Pagkatapos ay pinatunayan niya na ang hula na sinabi ni Haring David ay natupad. Itong si Jesus na ibinangon ng Diyos na siyang saksi kaming lahat. Palibhasa'y itinaas ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig ngayon. Sapagkat si David ay hindi umakyat sa langit, kundi siya mismo ang nagsabi, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanang kamay hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa." Ipaalam nga sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na ginawa siyang Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Gawa 2:32-36. Ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kaaliwan. Si Jesus ay nasa langit sa kanan ng Diyos. Hinihintay niyang matapos ang panahon ng kapighatian. Sa panahong iyon ay babalik siya muli at lahat ng kanyang mga kaaway ay gagawing tuntungan ng kanyang mga paa. Napakaraming pangako ng Diyos sa atin.
Ipinakikita sa atin ng natupad na mga hula sa Biblia na palaging tinutupad ng Diyos ang kaniyang mga pangako. Ang salita ng Diyos ay isang garantiya. Si Jesus ay babalik. Magiging handa ka ba? Itinala ni Lucas ang pakikipag-usap ni Jesus sa ilan sa kanyang mga tagasunod. Naganap ito pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus. Binubuod nito ang natutuhan natin tungkol kay Jesus. Ito ang sinabi ko sa inyo, nang ako'y kasama pa ninyo, na ang lahat ng mga bagay na nasusulat sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga salmo tungkol sa akin ay kinakailangang matupad. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang mga isip upang kanilang maunawaan ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, at sa gayon kinakailangan na ang Kristo ay magdusa at magbangon mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay ipangaral sa kaniyang pangalan sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Kayo ay mga saksi sa mga bagay na ito. Lucas 24:44 hanggang 48. Natutuhan mo na ang Diyos ay naghula ng maraming bagay tungkol kay Jesus at na tinupad ni Jesus ang bawat isa. Natutunan mong tiyak ang Diyos sa mga propesiya na ibinigay niya para hindi mo makaligtaan si Jesus. Saksi ka na ngayon sa mga bagay na ito, tulad ng mga tagasunod ni Jesus. At ngayong alam mo na ang tungkol kay Jesus, ano ang gagawin mo sa Kanya? Iyan lang ang tanong na mahalaga sa buhay. Ito ang desisyon na may walang hanggang kahihinatnan. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. At tinawag niya ang karamihan na kasama ng kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sinumang gustong magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at alang-alang sa mabuting balita ay magliligtas nito. Marcos 8:34 hanggang 35. Ang lahat ay nauuwi sa buhay o kamatayan. Ipagpalit ang iyong kasalukuyang buhay at makakuha ng buhay na walang hanggan. O panatilihin ang iyong kasalukuyang buhay at makakuha ng walang hanggang kamatayan. Tama yan. Ibinibigay mo kay Jesus ang iyong kasalukuyang gulo, sira, naaapi, iniwang buhay, at bibigyan ka niya ng maluwalhati, buhay na walang hanggan sa langit bilang kapalit. Isang buhay na akma para sa isang hari o reyna. Ngayon iyon ay isang deal na hindi dapat tanggihan ng sinuman. At sumagot si Pedro, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano ang magkakaroon tayo? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong sumunod sa akin sa pagbabagong buhay na ang anak ng tao ay uupo sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. Kayo naman ay uupo sa 12 trono, na hahatulan ang 12 lipi ng Israel. Ang bawat isa na nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupain dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Mateo 19:27 hanggang 29.